Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong article ngayon sa Daily Tribune. Cheese blasts Congress over Senate presidency ouster stunt. May plano na tatanggalin si Senate President Escudero. At ito ang isiniwalat ng Senate President. Ito. The ongoing trade of barbs between lawmakers in the legislative chambers, namely the House of Representatives and the Senate of the Philippines, is not healthy for the country as it sends a negative signal to the international investors considering investment in the country, according to Senator Joseph Victor Ejercito. On Tuesday, Senate President Cheese Escudero threw accusations that some congressmen who are supporters of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte are behind the public relation stunt to smear his reputation following his ouster as Senate President. Tuloy-tuloy ang mga articles ngayon na naipapublish na allegedly na involved si Senator Escudero ng mga katiwalian, lalo na sa flood control projects. At ang sagot ni Senator Escudero, ito is parte ito sa demolition job laban sa kanya, at ang ultimate na goal is matanggal siya na Senate President by February 2026 in time for the filing of next impeachment case. Grabe, ano? Ito. Escudero said, a fellow senator told him the demolition job will be in the offing for him to be replaced when the next impeachment case of VP Duterte is filed in February next year. Sabi ni Senator Escudero, the article against me in relation to the flood control controversy of President Marcos Jr. yesterday is malicious and ill-timed. I acknowledge the subject of the article, Contractor Lubiano, a kababayan in Sorsogon, but what he had secured is just 5.4 billion allegedly, wala pang 1% ng kabuuang pundo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. My question is, bakit pinagtutuunan ang 1% na yun at hindi yung 99%? Bakit hindi yung mga mambabatas at government officials na kontraktor? The Senate President maintained that he is not a contractor and has never been engaged in contracting supplies in any government infrastructure project since he entered politics in 1998. So sabi niya, the contractor of Sorsogon secured the flood control before I entered the Senate in 2022. Malisyoso ang artikulo. The timing of the insinuation is ill. Behind this are those who were hit by my privileged speeches during the debate. That's the information I got. They are not in the Senate but outsiders. Obvious naman kung sino, at sila yung may gusto ng impeachment, sabi niya. Despite this, Escudero acknowledged that nothing is wrong written in the article. However, he questioned the apparent innuendo of it. The accusation happened when I was not yet a senator and currently a Sorsogon governor. Okay, so ito, sa flood control projects, may isang kontratista na nagkataon na campaign donor ni Senator Escudero noong 2022. So, yun ngayon ang pinapalabas na
sangkot sa katiwalian si Senator Escudero. To me, kung campaign donor lang, lahat naman nagkakaroon ng campaign donor. Hindi naman ibig sabihin na kung nag-donate na sa iyong kampanya, may connection na siya sa flood control projects. Dapat patunayan nila ito. Agree ako sa sinasabi ni Senator Escudero na dapat yung mga gustong-gustong ma-impeach si VP Sara, kung hindi nila maalis si Senator Escudero as Senate President, hindi sila magtatagumpay. Hindi ibig sabihin na si Senator Escudero is pro-Sara. Noong una pa, nakikita ko na siya na hindi siya masyadong sa mga Duterte. Yan ang aking opinion. Sinasabi niya hindi siya pro-Sara, kailang ayaw din niya na gamitin ang Senado para yung impeachment is ma-politicize, ma-weaponize, para maalis ang malakas na kalaban nila sa 2028. So, naniniwala ako sa pagiging patas ni Senator Escudero sa pag-handle sa impeachment case. Hindi siya pro-Sara, hindi siya anti-Sara, ang kanya lang kung ano ang patas. Kaya, to me, magandang manatili Senate President si Escudero. At ito ngayon, ang mga pro-impeachment forces, mga kongresista na gustong-gustong matanggal si VP Sara para mawala ang malakas na kalaban nila sa 2028, gagawin nila ang lahat para hindi na si Senator Escudero ang presidente, Senate President by February of 2026. So, sino naman ang ipapalit nila? Senator Soto? Habang nandyan yung Duterte Black, yung 7. Nandyan yung magkapatid na Cayetano. 7 na yun 7. Nandyan yung 7 Duterte Black, magkapatid na Cayetano. Magkapatid na Estrada. 11 na yan. Nandyan yung magkapatid na Tolpo. Nandyan si Joel Villanueva. Sino pa? Win Gatchalian. Sa tingin ko, hindi nila kayang tanggalin si Senator Escudero as Senate President. Good luck na lang sa mga nagbabalak na tanggalin si Escudero as Senate President. Galingan ninyo para may pag-asa kayong matanggal nyo si VP Sara through impeachment. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin, ang kita natin sa channel nito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Mauna ni si Angkol ang matagaan og yero. Patap na siya karon. Ayo. Nakatok regyud ko sa akong payag nakagbabalik. So nagtinabanga sila og pagtaod sa yero kay kani managsuon lang o nakipagpuyo lang sila sa ilang mga ginikanan do sa nagtinabanga sila sa pag-atop sa ilang balay. Yan ko na si iba Kapan ba? Kom, bisan dito na wala. So makita gid mo nga na human na. O karon
Kol human na gyud ang balay nga kuan unsa imong masulti Kol nga natagaan ka Giyero og Plinsen Pako. Salamat sa Ginoo nga nakabalay ra gyud ang akong anak. Oo, kay nakigloon lang ang Kaya imong anak nagluon lang sila sa ako. og imo lang siyang gitabangan aron lang makabalay. Ug ako silang gitabangan nga aron makabalay. Ah, so salamat kay sa Ginoo nga nakabalay na gid sila. So dako kayo ang pagpasalamat ni Angkol nga nakabalay na ang iyang anak aron dili na makaluon. So salamat.